Por estribor. Buenos dias a todos ustedes! Kay bagal-bagal, kay kupad-kupad, wala na bang ibibilis tong vapor na ito? Kapitan! Konting tuli naman ang makina, Kapitan! Paumanhin, Doña Victorina. May mga sasakyan na mangingisda na maaari nating mabangga. At isa pa'y, maaaring sumansad ang vapor sa malawak na palayan na yan. Ay, Diyos ko! Kung wala lamang sanang indio dito sa Pilipinas, dito sa daigdig, ay marahil mas mabilis ang usad ng vapor na ito! Doña Victorina, huwag masyadong pausukin ng iyong tenga. Baka kumupas ang iyong magandang kulares sa mukha. Katunayan, madali lamang tasin ang sularing ito. Hindi ko alam kung bakit wala pa isang hindi nakaisip nito. At ano naman ito, Aber? Simple lamang ang aking mungkahi. Gumawa sana ng isang kanal na papasukan ng ilog hanggang sa paglabas at paparaanin sa Maynila. Lilikha ito ng bagong ilog sa pamagitan ng paggawa ng kanal at harhan ng dating ilog Pasig. Sa ganitong paraan, hindi makakaaksya ng lupa at iikli pa ang oras ng pagbiyahe. Simple, Don Simon. Ipagpaumanhin ninyo kung ako ay tutol sa inyong mungkahi. Malaking salapi ang gugugulin at saan naman tayo kukuha ng salapi. Salaping ipangbabayad sa mga manggagawa. Sino naman nagsabing papasahurin ng mga manggagawa? Isa pa sa pilitan pagtrabahuin ng mga bilanggo, bihag, matanda at mga binata at batang lalaki. Subalit ang inyong mungkahi ay maaaring magdulot ng himagsikan. Himagsikan? Nagibagsik pa ang taga-Ehipto nung buuin nila ang piramide? Ano ang bilang ng Hudyo laban kay Tito? Sila ba ay nag-alsa? Isang edukadong tao na katulad nyo ay ganito pala kahinap pagdating sa kasaysayan. Ngunit hindi taga-Ehipto ni hindi Hudyo ang inyong kaharap. Isang tigre kung magalit ang mga Pilipino, lalong-lalo na noong sila'y sa pilitang pinagawa. Doon ko studio, malayo na ang panahon ng iyong tinutukoy. Ang Pilipinas ngayon ay iba na sa Pilipinas noon. Paniguradong hindi na sila mag-iibagsik kahit nabigyan sila ng maraming trabaho o patayan na malaking buwis. Naalala ko lang na ikwento ni Padre Salvi na ang bahay at pangabutan sa Los Baños ay naitayo sa ganoong pamararaan. Ano ba ang iyong pinagsasasabi? Hindi mo ba... Wala kung ano-ano pa. Ang nasabi ay nasabi na. At kayo, Padre Sibilia, huwag na kayong subukan na magsalita ng mga kabalbalan. Ano naman ang kahuluhan yung mga praile? Kung ang bayan ay naghihibagsik. Siguradong mayroong masamang maibubunga ang mungkahi ni Don Simon, sapagkat hindi mo na ito isinasangguni sa mga taong matagal nang naninirahan sa Pilipinas. Kung sa bagay, ikaw naman, Don Custodio, ano naman ang iyong panukala? Sa tutuusin ay mas mainam pa ang aking mungkahi. Nais kong pag-alagain ng itik ang nananahan malapit sa ilog. Ang mga itik ay kakain ng suso kasama ng mga buhangin sa ilalim ng lawa. Kung makukuha ay mas mapapalalim pa ang tubig at mas mapapabuti pa ang takbo ng vapor. Naku! Don Custodio! Kung marami mag-aalaga ng itik ay dadami rin ang balot. Puy! Nakakasuka! Nakakapandiri! Nasana ang lawa! Kapitan! Kamusta na si Kapitan Tiago? Tulad ng dati, ayaw pa rin magpagamot ni Kapitan Chan. Nung mga bata pa kami ni Kapitan Tiago, wala pa ang drogang iyan. Hindi ko rin lubos maisip kung saan ba nagmula ang masamang gamot na iyan. Mawalang galang na po. Ngunit ang kopyo ay isang uri po ng halaman. Ito ay hindi isang gamot na katutuklas pa lamang at hindi rin isang halamang katutuko pa lamang sa ganitong kapanahunan. Hindi ba Basilio? Sang-ayon ako sa sinabi mo, kaibigan. Tama, meron nga. Ngunit ito'y hindi gaanong napapansin dahil abala ang mag-aral. May iba ako. Kamusta na pala ang itinatag niyong akademya sa wikang Kastila? Handa na po ang lahat. May mga guro na po at handa na rin pumasok ang mga mag-aaral. Buti kung ganun. Sana'y magtagumpay kayo sa inyong plano. Mauna muna ako sa inyo. Kailangan ko nang pumunta sa itaas. Maiwan mo na kayo.
Magandang araw sa inyo, Basilio. Ikaw ba ay pauwi na at magbabakasyon? Ganoon na nga po, Ginoong Simon. At sino naman ang iyong kasama? Kababayan mo ba siya? Hindi po, Ginoo. Ngunit magkalapit lamang po ang aming bayan. Bakit, Ginoo? Hindi pa po ba kayo nakakarating sa bayan nila? Sadyang hindi ako tutungo sa mga lalawigan dahil ang mga tao doon hindi na pa bumibili ng mga alahas. Sa aking palagay ay dahil sa may hirap ang mga tao doon. Sadyang hindi lamang kami bumibili ng mga gamit na hindi namin kailangan. Pagpaumanin ninyo, Ginoong Simon. Kami mauuna na sa inyo. Ang tiyo ng aming kasama ay naghihintay na sa amin doon sa may dakong huluhan. Saan ka nagtatago? Hindi mo nakita ang pinakamainam na tanawin sa paglalakbay. Ay nako, marami na ako nakita mga ilog at tarawid. At kayo na mga kabuluhan lamang. Sa akin ay mga alamat. Ang Pasig ay may ilang alamat. Nariyan ang mapalad na batong buhay. Noon bago pa man dumating ang mga Kastila at di umano'y tinitirhan ng mga espiritu. Subalit nang mawala ang pamahihin, iyon at tampalasanin, ito ay naging pugad ng mga tulisan. Nung unang panahon, ay may mag-aaral na nangakong magpapakasal sa kanyang dalagang kababayan. Subalit ang mag-aaral ay nakalimot at ang dalagay naghihintay habang lumilipas ang panahon. Hanggang sa nabalitaan ng dalaga na naging arsobispo na ng Maynila ang kanyang hinihintay. At dahil sa kanyang pangako ay mahirap nang mangyari, nagpagawa ang arsobispo ng kuweba para sa kanya. Dito siya nanirahan hanggat mamatay at dito na rin siya inilibing. Napakagandang alamat, isusulat ko. Ano sa palagay mo, Padre Salvi? Hindi ba't mas mainam na ilagay ng kanyang kamahalan si Doña Jeronimo sa Biterio? Halimbawa, gaya ng Santa Clara, sa halip na bigyan siya ng isang kuweba, dahil hindi pagiging magino ang pagbigay ng tahanang bato sa isang binigo ang pag-asa. Higit na mabuti pa siguro kung ikulong siya sa Santa Clara at dalawin na lamang paminsan-minsan. Kayo na humalili sa artrobismo. Ano ang gagawin nyo kung mangyari ito sa inyo? hindi ko mahatulan na di dapat hatulan ang ugali ng arsobispo at pagsasayang lamang ng oras ang pag-iisip sa mangyayari. Ngunit, dahil sa pinag-uusapan natin ay mga alamat, hindi nyo dapat limutin ang nauukol na milagro ni San Nicolas na pinakamaganda at pinakatotoo na marahil ay hindi pa naririnig ni Ginoong Simon. Tila nung unang panahon, ang ilog ganoon din ang lawa ay pinaninirahan ng mga malalaki at masisibang buhaya na tinataob ang mga bangka sa pamamagitan ng pagpalo lamang ng buntot. Hangahangang alamat. Papasok na pala tayo sa lawa. Kapitan, saan dyan sa lawa nabatay ang Ibarra? Tumingin kayo roon. Ay sa kawal ng tumugis kay Ibarra. Nang malapit na siyang masukol at tumalon siya mula sa bangka at sumisid mahigit 2 milya. Nang lumitaw ang kanyang ulo, ay itinataguyod siya ng mga bala. Hanggang sa nakita nila na pumupula ang tubig dahil sa dugo. Gustong 3 taon na ang nakakaraan ng mangyari iyon. Kung ganon, ang kanyang bangkay. Sa kaniyang ama, hindi ba't isa rin siyang pilibustero, Padre Salvi? Yan ang masasabi kong murang paglilibing, ha? Anong nangyari sa inyong Ginoong Simon? Huwag niyong sabihin na kayo ay masakit. Kayo na dating manlalakbay, mahihilos sa ganitong paglalakbay lamang? Lagi ko ngang sinasabi na hindi mo maaasahang ang pilibustero ay magkakaroon ng marangal na libing. Kailangan ninyong malaman na ang paglalakbay sa ilog na ito ay hindi dapat maliitin. Ang lawang ito ay gitna malakisa, alinmang lawa sa Switzerland o lahat ng lawa sa Espanya. Magsama-samahin man, nakikita na ako ng mga sanay na mandaragat ng hilo dito.
Ginoong Simon. Ngunit ano kaya ang ginagawa niya dito sa libingan ng aking ina? Ano pong may tutulong ko sa inyo, Senyor? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Pong magugunita, sa mismong puok ding ito tayo nagtagpo. May 13 taon na ang nakakaraan. Kayo po ang naghandog sa akin ng isang pakikiramay. At hindi ako nagkakamali. Kayo ho si Crisostomo Ibarra. Si Ginoong Ibarra na sa pagkakaalam ay patay na. Isang nakakamatay na lihim ang iyong nalaman. Ang lihim na maaari mong ikapahama. Hindi mo ba naisip na dahil dito ay maaari kang masawi sa aking kamay? Pagkakatuklas mong ito sa aking lihim ay isang malaking banta sa akin. Ang maaari pagkabunyag nito ay sira sa plano ko, sa plano kong paghiganti. Ginoong Simon, nooy hinatulan kayong filibustero at dahil dooy kayo'y nagpakulong. Muli ba ninyo itong hahayaang mangyari? Alam dito, maliban sa ating dalawa. At kung mawawala ka sa aking landas, ay mananatili itong isang lihim. Madaling palabasin na pinatay ka ng isang tulisan sa loob ng gubat na ito. Kung gayon, ay nagkakamali pala ako ng pagkakakilala sa inyo. Totoong ako'y naparito, may 15 taon na ang nakaraan upang dakilain ang isang kaibigan na inilaan ng buhay para ipaglaban ng Pilipino. At ngayon nagbalik ako upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Hindi ko akalain ang lason na naiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. Ang kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, mapag-alipin at hindi mapakinggan. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo pakakinggan ng mga pamahalaan. At ang wikang ito ay magbubuknod ng tulayan sa mga Pilipino. Isang pagkakamali! Hindi ko kailanman ito magiging wikang pambansa. Aanhin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng huwad na wikang ito ating karapatan, ang ating pagkatao. Ginoong Simon, mali ang iyong iniisip. Simula pa lamang, akin ang nasakyan ng iyong lupon, ang kabataang naghahangad na itatag ang akademya. Isang beses ko na rin tinangkang lapitan si Macaraig o si Isagani upang ipahayag ang iyong pagkakamali na inyong binabalak. Ngunit, alam kong hindi kayo may kinig at inyo lamang isipin na ako'y nasisiraan ng bait. Narito na ang aking pagkakataon, hayaan na kitang mabuhay. Basilio. Kahit na alam ko ang nakataya dito ay katuparan ng aking mga plano, hayaan na kitang mabuhay. Sumama ka sa akin, sabay natin sa katuparan ang aking mga plano laban sa mga mapang-api. Salamat sa pagtitiwala, Ginoong Simon. Ngunit ako man ay may pangarap din. Gusto kong makapagtapos. Gusto kong maging isang ganap na doktor. Ano ang iyong mapapala kung ikaw ay makakapagtapos? Makikita mo bang masaya ang iyong bayan? Makikita mo bang malaya ang mga tao? At ano? Iyon na lang bang iyong hahayaan? Yun na lamang bang hahayaan ng iyong ina at kapatid? Na mabulok sa ilalim ng lupa na tinatapakan ng mga taong mismong pumatay sa kanila. Ano ang nais ninyong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko ba silang ipaglaban? Gayong ako mismo ay wala. Isa lamang akong hamak na estudyante, wala sa buhay. Hindi maaaring hukayin ang aking ina at iharap sa hukuman ang kanyang bangkay at pagkatapos ay maibintang ng kung sino-sinong Kastila. At kung ibibigay ko sa iyo ang aking tulong. Ginoong Simon, magbabaman ng hatol ang hukom, wala na silang magagawa. Hindi na kayang ibalik ng kanilang pasya ang buhay ng aking ina at kapatid. Hayaan na natin silang natahimik. Wala rin naman akong mapapala sa aking paghihiganti. Pareho lamang tayo ng karanasan, Basilio. Ganyan din ako noon. Pinagwalang bahala ko ang lahat, ngunit sa pagwawalang bahala ito, ikaw pa ang masama. Ikaw pa ang kanilang kamumuhian. Ako pa ang kanilang kamumuhian? Sa kabila ng mga ginawa nila sa akin? Natural lamang sa tao na magalit sa kanyang nasaktan. Lumalalim ng gabi. Bumalik ka na sa iyo, Basilio. Hindi ko inihiling na iyong itago ang aking lihim. Dahil kahit ihayag mo ito iyak kong hindi kanila papaniwalaan. Ganun pa man, kung sakaling magbagong iyong isip, hanapin mo lamang aking bahay sa may eskota. Tama kaya aking ginawa? Bahala na. Mamatay ang mahihina. Matirang malalakas. Konting tiis na lang. Malapit na ako magtagumpay. Konting tiis na.